Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPG's Batang Quiapo. Kahit si Senyor Pacundo ay hindi sang-ayon sa kagustuhan ni David na ligawan ang kanyang apong si Catherine. Kaya naman sinabi nito kay Pablo na kung talagang may duda si Pablo kay David, ay bantayan nito ang lahat ng kilos at galaw ni David. Giit naman ni Pablo na yun talaga ang kanyang gagawin, lalo pa't napag-alaman niya na kakikilala lang pala ito ni Ramon at taking Quiapo umano. Batid niya umanong sasaktan at lolokohin lang nito si Catherine. Kaya naman dito magsisimula na mag-imbestiga si Pablo tungkol sa nakaraan ni David. Siya mismo ang pupunta sa Quiapo para magtanong-tanong kasama ng kanyang mga tauhan. At para magawa niya ito ay susundan niya ang sasakyan ni David nang hindi nito nalalaman hanggang sa makarating nga si David sa San Dimas at bumaba na hindi dala ang kanyang sasakyan. At nang sundan nga nila ito ay saktong makakasalubong ni David ang kanyang tatay Rigor, kung kaya't narinig ito na tinawag na siyang David ni Rigor. Maya-maya pa ay napag-alaman nga ni Pablo ang bahay ni David at hanggang sa mga tambay na naroroon ay David pa rin talaga ang tawag sa kanya. Kaya naman dali-dali niyang tinawagan ang kanyang private investigator upang alamin ang tunay na pangalan ni David at tungkol sa background ng pamilya nito, kung sino ang mga kapatid, nanay at tatay nito. Nang sa gayon, malaman ni Pablo kung may itinatago pa talaga ang tukmol na si David. Kinabukasan nga ay nakipagkita na ang private investigator kay Pablo, dala ang mga dokumento tungkol kay David at sa pamilya nito. Laking gulat niya nga na ang tunay palang pangalan ni David na nagpapanggap na tanggol ay David Di Magiba at pangalawa itong anak ni Marites at Rigor. Ayon sa investigador, ang tunay na Jesus na Sereno Di Magiba umano ay ang nakatatandang kapatid nito na may alias sa tanggol at kakalaya lamang mula sa pagkakakulong na may kinalaman sa droga. Kaya naman malinaw pa sa tubig na nagpapanggap lang si David bilang tanggol at anak ng kanyang tito Ramon. Sinabi ni Pablo na napakayabang pa ni David impostor lang pala ito. Dahil umano sa kanyang nalaman ay sisiguraduhin niyang may kalalagyan ang Montegagong yun. Sa kanyang pagbalik sa mansyon ay kaagad niya namang ipinaalam sa kanyang lolo ang kanyang mga nalaman tungkol kay David. Kaya naman sinabi ni Senyor na mabuti na lamang ay pina-background check nila ito. Dahil pag nagkataon ay kawawa si Catherine. Kinakailangan umanong makausap niya si Ramon nang silang dalawa lang upang si Ramon na mismo ang gumawa ng mga susunod na hakbang sa panglulokong ginagawa sa kanya ni David. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong abangan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.